Hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel. I am Chen Nabano. Isang video ko po sa mga hindi nakakakilala sa akin ay more on tutorials about cashiering kasi yan yung part ng trabaho ko. Nag-handle po ako ng mga cashiers and also nag-daily vlog. So, nag-share ako ng mga experiences ko daily. Hindi naman actually daily pero yung mga kakaibang experiences ko, nagpa-product review din po ako. So, kung mahilig po kayo sa mga ganitong klase ng video, please keep on watching. Today's tutorial, topic naman po ng video ko is more on or about overages. Kasi last time, yung huli kong pinost is about shortages, kung paano ba yun maiiwasan. So, may nag-comment kasi doon na kung paano daw maiwasan yung overages. Kasi sa overcharge guys, medyo malawak-lawak kasi ito sinabi overcharge. Overcharge sa pag-scan ng item o kaya overcharge patating naman sa terms of payment. So, sa video na to, i-discuss ko kung ano-ano ba or paano ba nagkakaroon ng overcharge sa payment and overcharge sa pag-scan ng item. Okay, so unahin na natin yung overcharge in terms of sa pag-scan ng item. So, nangyayari po yung overcharge sa scanning ng item kapag si cashier na-doble na yung nandun sa resibo. For example, ang dala lang ng customer niya is isa, pero based dun sa resibo na hawak ng customer, dalawa yung nakiscan. So, meaning, overcharge na po siya. So, para maiwasan yun, dapat si cashier, pag-scan ng item, is sinitingnan niya doon sa monitor kung ilan yung pumasok. So, hindi naman ibig sabihin na nag-beep si printer is pumasok na siya. Kaya minsan nadodouble yung pag-scan kasi yung ulit-ulit na lang ng mga cashier. Ng ibang cashier para maiwasan nila yung overcharge bago nila paalisin talaga yung customer nila, lalo na kung konti lang naman yung mga item na binili, binibilang nila yung quantity, lalo na kung mga below 10 pieces lang. I strongly suggest na binibilang nyo kung ilan nyo nandun sa monitor versus dun sa actual na item na dala ng member nyo or ng customer nyo. At sa payment, yung i-discuss ko. So, kasi ito naman talaga yung talagang pinaka-main topic, yung about overcharge sa mga payment. So, marami na kasing klase ng mode of payment. So, meron na, syempre, unang-una, cash card, debit card, credit card. Then, meron na rin tayo ngayon na GCash. So, yung mga GC, di ba, ina-accept na din natin. Habang nagkakaroon ng overcharge pagdating sa paggamit ng mga modes of payment na to. So, in terms of cash payment, nangyayari ang overages kapag, syempre, unang-una, sobra yung naibigay sa inyong bayad nung inyong customer. For example, ang total bill niya is 7,000, then ang naibigay niya pala is 8,000, pero hindi nyo na double check yung amount na na-receive nyo, and tinender nyo na in-expect nyo na 7,000 siya. Yun lang, yun, tama naman yung sukle based dun sa tinender mo amount, pero hindi mo nabilang kung tama ba yung na-receive mong pera. Kasi kapag lalo na kung bago yung mga pera, nagdidikit-dikit yan. So, minsan si customer, ang bilang niya sa binigay niya sa cashier is 11,000, yung pala yung naibigay niya is 12,000. So, may tendency talaga na mag-overpay doon. Kasi nga, ang bilang nyo din is 11, pero ang totoo nyo pala na-receive is 12,000. Automatic yun na mag-over na po talaga kayo. Pagdating naman sa pagsusukli, guys, magkaiba yung sobra ang bigay sa kulang o sukli. So, doon kasi sa sobra ang bigay, sa sobrahan ka ng receive, pero tama yung na-tender mong amount based doon sa ibabayad niya. Pero kung kulang yun naman yung sukli, so, syempre, kulang yung naibigay mo. For example, dapat 130 yung sukli ng customer mo, pero binigay mo is 113. So, ang tendency niyan talaga is mag-over ka. Ito yung tatandaan nyo pagdating sa pagsusukli. Meron tayong batas na no shortchanging act. So, itong batas na sinasabi ko, ito yung batas na dapat hindi kulang o hindi talaga kayo magbibigay ng sukli. So, nasa batas yan na dapat kahit magkano yan or kahit na sente mo man yan, dapat ibibigay nyo yan kasi once na si customer medyo may katalinuhan at gusto kayong perahan, ang gagawin yan, mag-complain yan, and syempre may mga penalties yan. Hindi dapat kulang or wala ka dapat talagang isusukli. So, dapat talaga kahit mapasento mo man yan o napakaliit na halaga niyan, iyon ay ibibigay nyo sa customer dahil nga meron nga tayong ganitong klase ng batas na pwedeng
tayong pagkakakitaan. Mga penalties kasi ito guys, sa pag once na na-prove na talagang hindi kayo nagsukli, yung penalty niyan is kayo yung mag-shoulder, hindi yung company nyo. Hindi yung company na pinagtatrabahan nyo, kayo yung mag-shoulder nun. Averages naman, pagdating sa pagbabayad gamit ang cards, mapa-debit card man yan, credit card. So, ito ay nangyayari kapag ang naibigay or na-swipe ninyo ay sobra doon sa total bill ng customer. Nangyayari to kapag halimbawa, mali yung nakiin nyo, diba? Mali yung na-input nyo. Kasi diba dati, yung mga machines natin is manually nag-i-input tayo ng amount. That's kapag tingin naman sa mga debit card, credit card. So, nangyayari to kapag mali yung nakiin nyo or na-input nyo amount doon sa mga machine niyo or terminal machine nyo. Lalo na kung manually input, diba? So, dun, kung sa mga dating version, is pag insert yung card, saka pa lang natin i-input yung mga total bill na babayan ng customer. So, ito yung mga lumang paraan. So, ito kasi mga lumang paraan na to is napaka-prone siya sa human error. Ilang overages yung pwede nyo makommit na error dito, pati shortages. Kasi, since yung manually input, ang tendency niyan, magkamali kayo ng input, madoble nyo, o kaya mapagpalit nyo yung mga digits ng numbers na yun. So, yung mga company natin, o yung mga ibang company, is binibigyan na ng solusyon para mapa-improve yung customer service by means of improving yung mga mode of payments nila na ginagamit, like yung mga terminal machine. Dati, manual ka nag-i-input ng amount sa pagsuswipe ng mga credit cards or mga cards nila ngayon is pina-high-tech na. So, meron na tayo yung mga tinatawag na online and offline transaction. Ano nga ba ginagawa yung online transaction or paano nakakaiwas ng overages o ng shortages yung online transaction na yon? So, dun sa keyboard nyo kasi guys, magbabayad na yung customer. Si cashier, meron siyang pipindutin doon sa keyboard nyo, online transaction o online key. Di ko lang alam kung sa ibang establishments is ganun din. And then after nun, kapag napindot na yun, yung total bill ng customer nyo is automatic malilipat siya doon sa mga machines nyo, kaya hindi nyo na kailangan mag-input ng amount. So, syempre kapag na-transfer na yung amount doon sa mga machines nyo, i-swipe lang ng mga customer nyo yung card, hindi nyo na kailangan na mag-input. So, less human error yon. So, makalaking tulong yon and nakakabilis ng transaction. Guys, salamat kayo sa mga company nyo na ginagawa nila yung lahat para mapa-improve at maingatan din kayo kasi tinan mo ha, kung manually input, pwede kayong ma-short which is ma-charge sa inyo, mag-over. Kapag nag-over naman kayo, mag-cause yan ng complaint. O, diba? Iwas na rin yun at inaalagaan na kayo. And, syempre, tsaka itong mga ganitong klase ng improvement is nakakatulong talaga para mapabilis yung mga transaction nyo. Kasi hindi nyo na kailangan magpindot-pindot. Mamaya, yun nga, prone sa error. Kaya dapat ka-shares, kung meron man na ginagawang improvement or kung ano man na makakatulong sa inyo ang company nyo, ipagpasalamat nyo na lang yun. And kailangan nyo po yung sundin. Kasi lalo na kasi alam ko pag may mga ganyan improvement, binabayaran nila yan eh. So, tulong na rin sa kanya, less cost, diba? At saka, diba, parang nakakawaw yun yung parang after mag-sign ng customer nyo, automatic, lalabas na yung resibo, diba? Less hassle, and nakakabilis ng transaction. So, guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, please hit the like button, comment, and share nyo na rin kung sa tingin nyo ay informative and nakatulong tong video na to. Tansya na kayo sa background, sa lightning, and sa mukha ko. So, ginagawa ko ng paraan para kuminis yan. So, nagawa ko ng review about dito. May gagamitin akong product. So, sana makatulong siya para maging last skin na tayo. Salamat po ulit sa mga nanood. Please always watch my videos and please don't skip ads.